Weather update tayo mga kapatid, napakalapit na po o halos nakadikit na sa ating area of responsibility boundary line. Itong binabantayan nating bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ang bagyong may international name na Jiangmi. Ito nga ang bagyong si Jiangmi ay nasa tropical storm category pa din ng Pag-asa. Lumakas na po yan ng bagya, yan po ay may taglay na lakas na hangin na nasa 75 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa nasa 90 kilometers per hour. Sa ngayon, ito po ay wala po nakikitang direktang epekto sa ating bansa pero yung kanyang trough ay posible pong magdala ng matataas na tsansa ng pag-ulan sa eastern section ng Mindanao at yung kanyang hila naman ng ating hangin o yung daloy ng kanyang hangin o yung tinatawag nating southwesterly wind flow o yung pasimula ng ating habagat ay posible pong magpaulan dito sa western section ng ating bansa. Ito pong bagyong may international name na Jiangmi ay posible pong makapasok sa loob ng ating PAR ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw. If ever nasa loob na po yan ng ating Philippine Area of Responsibility, ito po ay mabibigyan ng local name na Domeng. Sa ngayon, hindi po yan natin nakikitang inaasahang maglandfall o tumama sa lupa pero yan po ay lalakas pa at hihila nga ng ating southwesterly wind flow na siya pong magpapaulan dito sa western section ng ating bansa. At if ever mas lumakas pa po yan ng kaunti, yan po ay magiging habagat na po sa susunod na linggo. Magpapaulan po yan dito sa western section ng ating bansa including Metro Manila. Pero sa ngayon, matinding init at alinsangan pa rin po ang ating aasahan sa natitirang o sa malaking bahagi ng ating bansa maliban lang sa mga areas ng eastern Mindanao. Diyan po ang areas ng Caraga at Davao Region. Possible po yung ating mga thunderstorms yan dulo sa trough nitong ating binabantayang sama ng panahon. At ito namang areas ng Zamboanga Peninsula, BARMM, kasama na po dyan ng Soxargen. Medyo possible din po yung ating mga thunderstorms at mga pag-ulan dahil naman doon sa ating southwesterly wind flow. Nakaka-apekto rin po yung ating southwesterly wind flow sa Western Visayas, including dito sa Negros, maging dito po sa areas ng Palawan. Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan na yan at yung ating mga thunderstorms dahil biglang buhos po yan ng malakas na pag-ulan na posible pong magbabaha, especially sa mga low-lying areas. At kung mapapansin nyo dito sa ating rain map, yung ating bulto ng mga kaulapan at mga pag-ulan na associated dito sa tatawagin natin bagyong Domeng ay hindi po aabot sa anumang bahagi nating bansa. Pero yung ating indirect effect, magdadala po ng mataas na tsansa ng pag-ulan. Yan po yung pag-enhance ng ating habagat o southwest monsoon, particularly sa western section ng ating bansa, including Metro Manila po. Yan po ay sa darating na susunod na linggo, maaaring sa Lunes hanggang sa Tuesday, mas tataas na po yung ating mga pag-ulan dito sa areas ng Metro Manila, maging dito sa western section ng Central Luzon at western section ng Calabarzon area. Pero sa ngayon, sa kabila po ng mga pag-ulan at thunderstorms na ating nararanasan tuwing hapon at gabi, 26 na probinsya po ang itinas ng Pag-asa o idineklara ng Pag-asa na nasa ilalim ng drought condition. Ibig sabihin po niyan, below normal po yung ating nakukuhang pag-ulan in the past 3 months. Kasama po dyan ang Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya. Kasama rin po ang Quirino, drought din po tayo, Tagtuyot sa Bataan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro. Kasama na rin po dyan ang Albay, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, Antique at Guimaras. Sa mga susunod na araw, posible naman po mabawasan ang epekto po ng ating drought or mababawasan po yan dahil sa pagpasok ng ating panahon ng habagat. Pero again, kailangan pa rin po natin mag-ingat at mag-ready pa rin po or magtipid pa rin po tayo ng tubig dahil hindi po agad maiibsan yan dahil simula pa lamang po yung ating panahon ng tag-ulan. At dito nga sa malaking bahagi pa rin ng ating bansa, mapanganib na heat index pa rin po ang ating aasahan. Bukas nga posible po yung umabot sa hanggang 47 degrees Celsius. May areas po ng Kasiguran Aurora. So may Cagayan naman, nasa 46 degrees Celsius din po yung ating aasahang heat index. Samantalang sa Pangasinan at Surigao del Norte, kasama na po dyan ang Camarines Norte, pumapalo sa 42 hanggang 45 degrees Celsius yung ating heat index. Sa kabila po ng mga pag-ulan at thunderstorms natin tuwing hapon at gabi dito sa Metro Manila, napakainit at malinsangan pa rin po yung ating tanghali hanggang hapon na pumapalo sa 40 hanggang 43 degrees Celsius yung ating heat index. Kaya doble ingat pa rin po tayo mga kapatid at ugalin pa rin po natin ang pag-inom ng tubig at umiwas pa rin po tayo sa direktang init ng araw. Bukas nga yung ating tsansa ng pag-ulan, medyo mababa pa po yan sa umaga, tumataas po yan ng bahagya pagsapit po ng hapon at gabi. At kung may mga pag-ulan tayo, ito naman po yung mga isolated lamang o yung mga pag-ulan hindi naman masyadong magtatagal, pero ugalin pa rin po natin ang pagdadala ng payong dahil kapag meron tayong thunderstorms, malalakas na pag-ulan po yan na posibleng magdulot ng mga pagbaha, especially sa mga low-lying areas at maaari din po yan magdulot ng matinding traffic, lalong-lalo na Biyernes po bukas. Kaya paghandaan po natin yan mga kapatid. At yan muna latest sa ating lagi na panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura. Lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.